Magandang umaga, UST! Welcome to Sa Kapwa Ko Ay Alay, 50 taon ng pag-asa. Advocacies are parts of your life that you bring wherever you go. Nagpapasalamat po ang Katutubong Dumagat. Wala po kaming pagsidla ng katuwaan. At pasasalamat para sa inyo. Salamat din po na isa po ako na nabigyan sa pabahay na ito. Tatanda ako, may maiwan sa aking mga anak. Kasi hindi ko makukuha ito kung ako lang. Natutuwa lang kami na hanggang ngayon, buhay pa rin yung spirit of volunteerism sa ating mga Pilipino dahil alam naman natin na kahit nung una pa, yung volunteerism ay talagang part na ng culture nating mga Pilipino. Alay Kapwa ignited our love for one another. Magandang araw mga kapamilya. Welcome po sa episode 2 of Journeys of Hope. And speaking of hope, this coming Tuesday, July 8, hope takes center stage as the music and entertainment industry's biggest and brightest stars join together to celebrate sharing, giving, and working together para po sa Alay Kapwa's 50th anniversary benefit concert sa Araneta Coliseum. Let's take a closer look at the preparations for the upcoming concert and witness how miracles happen when we work together for the good. Magandang umaga, UST! Welcome to Sa Kapwa Ko Ay Alay, 50 taon ng pag-asa. Bawat nilalang ay may biyayang tinanggap, ngunit wala sa atin nakakayanin ng lahat. Alay Kapwa ignited our love for one another and strengthened our faith in God and in each other. Upang mas palaganapin pa ang collective mission ng Alay Kapwa, we are thrilled to announce and welcome Ben and Ben as our new Alay Kapwa ambassadors and mission advocates. Ang pag-ibig sa aking puso, ang likha ng kamay, ang lakas at ang talino, sa kapwa ko ay alay. Let's build together a world full of care where everyone can give and no one is in need. Let's make this happen. When a heart is truly given away for others, it does not grow empty. It grows eternal. Sabi nga nila, di ba, ang pagpapasalamat ay ang alaala ng puso. Kaya po buong puso namin din pinasasalamatan ngayon ang UST sa simula ng ating public celebration ng 50 years of Alay Kapwa. Ang pag-ibig sa aking puso, ang likha ng kamay, ang lakas at ang talino, sa kapwa ko ay alay. Let's build together a world full of care where everyone can give and no one is in need. Let's make this happen. Ating Alay Kapwa. Sa tulong ng Caritas, marami kami natulungan. Mayroon kami nabigyan ng mga shelter sa iba-ibang lugar. Dito sa amin sa Bituon, mayroon kaming 14 pambots. Mayroon kaming 7 sari-sari store. Itong mga mangrove seedlings na ipinibigay sa Caritas, talagang nakakatulong sa mga taga-amin. Yung tinitirahan namin doon sa bayan, itabi ng ilog. Tapos pag tuwing may bagyo, talagang di maiwasan na may baha talagang papaparating dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Tapos yung bahay naman namin, medyo malapit lang sa ilog. Di talagang maiwasan na matangay sa tubig pag tuwing may bagyo. Kaya hirap kami sa bahay kung sakaling may bagyo. Pag katapos noon, gawa na naman kami ulit. Pag may bagyo, bandas na naman ulit yung bahay namin.
Ang nasa isip ko, yung mga bata talagang unahin ko pag salba. Kasi yung mga gamit, di bali na mawala yan, makikita pa yan. Pag ang buhay ng tao mawala, hindi na makikita. Laking tuwa talaga dahil itong pabahay na ito talagang napakalaking tulong sa amin. Naiwasan na namin yung mga baha, safe na ang buhay namin, pati yung mga gamit namin. Kung sakaling makabili na naman kami uli, wala na kaming iisipin na matangay pa ng baha, safe na kami dito. Maraming salamat talaga sa Caritas. Bali, ang hanap buhay po namin noon, bago kami nakatanggap nitong sa Caritas is, ako dito lang ako sa bahay, nag-aalaga ng anak, asawa, at yung mga gawaing bahay, yun usually ang ginagawa ko. Tapos, yung asawa ko naman is nagda-drive lang po siya ng tricycle. Ang na-appreciate ko sa Shade kasi napag-usapan namin yung mga buhay-buhay namin, yung mga problema, paano ba ang mga nangyayari sa aming sari-sari store, ganun. Kung ano ang mga problema na ma-encounter ba. Nung umpisa, hindi namin akalain na may lindol na malakas na dumarating dito sa amin. Talagang natakot na talaga kami. Tapos noon naggawa kami ng yung trapal para temporary doon muna kami magtira habang nasa amin pa yung takot. Sabi nila na may bibigay na pabahay para lang yung temporary shelter para lang na hindi na kami forever doon sa tent na magtira. Yun nga, nagpapasalamat niya kami sa mga sponsor, tapos yung mga diocese ng Kidapawan na nagbigay ng awa dito sa mga tao dito para mabigyan ng mga bahay. So, malaking pasasalamat namin. Number one, pasalamatan namin yung Panginoon. Panginoon na nag-guide sa mga staff na mabigyan ng bahay yung lugar namin. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga tao na tumulong sa lugar namin para mabigyan ng bahay. Ang amin lang mabigyan namin ng yun lang mga prayer namin para babalik yung mga blessings pa sa kanila. Marami pang tao matulungan, hindi lang sa amin. Ang personal experience ko, grabe, iyak ako ng iyak. Saka nakadapa lang ko sa lupa. Kasi yung takot na parang maguguno na talaga yung bundok. Yung iniisip ng lahat na kung paano kami makabangon, kung paano kami magsisimula. At saka kung saan kami kukuha sa pang-araw-araw kung walang tutulong sa amin. Dalawang bagay kasi yung parang nawala sa amin. Yung una, yung bahay, at saka pangalawa, yung mga pangarap ng magulang namin na mabigyan kami ng magandang tirahan kaso kinuha ng lindol. Dinalaw kami ni Bishop Colin dito at saka ni Bishop Balyes. Pinuntahan yung lugar namin kaya kami yung nauna sa tulong ng simbahan. Habang tumatanggap kami ng relief, sabi nila, sana may magbigay din ng mga pako, plywood, at saka yung tin para makasimula na kami. Ayun, dininig naman ng Diyos, hindi lang pako at plywood yung binigay, buong bahay. Ayun yung pinagpapasalamat namin kahit nalindol kami. Simbolo to ng matatag na pananampalataya namin. Kasi wala ka namang ibang sandalan nung kasagsagan ng mga lindol kundi magdasal ka na lang. Taos puso talagang dininig ng Panginoon yung dasal namin. Napakalaki pong impact para sa amin sapagkat una-una nakilala kami bilang mga katutubo ng Diamanen. At syempre, number one po yung pagtulong nila sa amin. Napakalaking impact po kasi yung aming mga kakayanan bilang mga magsasaka ay na-enhance po namin. Natuloy ang aming proyektong Lupa't Lambat. Sa pamamagitan po ng Caritas Philippines, tuloy-tuloy na yung aming paggawa ng project. Ngayon po nakapag-conduct na kami ng taniman namin, farm. Tapos meron na po kaming farmhouse. Napakalaking potential po para sa aming katutubo na kami ay natutulungan. Sapagkat kami pong mga katutubo ay nasa mababang level. Ngunit sa pamamagitan ng mga taong may mga mabuting kalooban, kami po ay natutulungan nila. Ang pangarap ko po para sa mga grupo ng dumagat dito sa Diamanen ay maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay, makapag-aral ang mga batang nag-aaral, makapagtapos sila. And then kaming mga matatanda na, kaming may mga edad na, maipamulat namin sa kanila na ang buhay ay hindi hanggang doon lamang. Nagpapasalamat po ang katutubong dumagat ng Diamanen sa Caritas Philippines. Wala po kaming pagsidlan ng katuwaan at pasasalamat para sa inyo. Maraming salamat po at God bless you.
natutuwa lang kami na hanggang ngayon, buhay pa rin yung spirit of volunteerism sa ating mga Pilipino dahil alam naman natin na kahit nung una pa, yung volunteerism ay talagang part na ng culture nating mga Pilipino dahil sila yung tumutulong sa amin sa pag-i-implement ng mga services natin sa mga taong nasalanta. In celebration of Alay Kapwa's 50th anniversary, we bring you Pagdiriwang ng Pag-asa, the benefit concert, July 8, 2025 at the Araneta Coliseum, featuring Ben and Ben plus surprise performances from the biggest and talented artists in the country. Get your tickets now. Visit Alay Kapwa Facebook page or caritas.org.ph for more details. See you there. Ayan nga po mga kapamilya, we will be celebrating Alay Kapwa's 50th anniversary as we bring you a night where music meets mission and hope takes center stage. Kasama po natin dito sa Pagdiriwang ng Pag-asa, the benefit concert, ang Ben and Ben, at siyempre po ang ating mga host, si Bianca Gonzalez Intal, si Gretchen Ho, Mele Cantiveros Francisco at si Robby Domingo. At we will also have the special participation of Imogen, St. Anne Theater Dance Company, USD Symphony Orchestra, and the Tipless de Santo Domingo. So just scan the QR code on your screen to buy your tickets for the July 8 concert sa Araneta Coliseum. Sobrang honored kami sa opportunity. Of course, this is a great cause. But then, gaya nga nung nasabi ko kanina, mahaba yung pagkakilala namin sa program na to kasi nga, nung bata pa kami, nakikita na namin siya dahil sa mga namin, tsaka dahil sa involvement din niya nung bata pa kami sa Caritas. And so, like later in life, which is now, when there was an opportunity to partner with, syempre, ang cool rin nun kasi part siya ng childhood mo eh. And of course, to top it off, I think it's also a very timeless cause. How relevant it was 50 years ago, today it remains to be relevant because, and not just relevant, needed. Kaya, malaking pagpapasalamat sa Alay Kapwa team for considering us to be ambassadors. Sobrang nakaka-inspire na sa dami ng kaguluhan na nangyari ngayon sa mundo, sa bansa, meron pa rin mga tao na regardless, yung work ginagawa nila on a day-to-day basis ay para tumulong ng bukal sa loob and gumawa ng mga ganong project. And seeing people whose lives are dedicated to that really inspires us na to be part of a project like this and to really be passionate as well sa pag-contribute sa mga advocacy and sa mga causes. Advocacies are parts of your life that you bring wherever you go. It ranges from being very open about it all the time, like bukang bibig mo siya all the time, down to like the things that are also unseen. Whenever it's about a cause, I think the cause unites us all regardless of religion or belief. At the end of the day, pagtulong siya eh. And kung pagtulong siya, walang religion, walang divisiveness ang pagtulong. And it's something that all of us can be a part of. So, sa amin sa band ganon, and we want na ganon yung maging message din sa mga nakikinig sa amin na gustong maging part ng program na to. We just want to keep collaborating with them to have the best possible show for this advocacy. Bawat nilalang ay may biyayang tinanggap, ngunit wala sa atin nakakayanin ng lahat. Bawat isa ay may pangangailangan, bawat isa ay may kakayahan. Isang paalaala na
kapwa. Join us on July 8th at the Araneta Coliseum for Pagdiriwang ng Pag-asa, the concert. And let your presence be your pledge. Let your voice be your share. And together, we can help change lives. See you there. Let's make this happen. Share what we can.